Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may mga subscriber ako na nagtatanong kung bakit nga daw ba may iba na hindi na kakapasa sa TESDA training. Ayan, domestic NC2. Ang problema doon is hindi nila siniseryoso yung training. Ayan. Aside sa akala nila laro-laro lang kasi nga marami kayo, hindi nila masyadong siniseryoso yung tinuturo. Kaya yun yung pagkakamali nila. Nung una, ganyan din ako. Pero sa akin naman, may natutunan naman ako kasi nasa harap ako. And nung time na yon ako lang yung medyo, nakakaintindi. Kasi nga, siguro ako lang yung Tagalog nung time na yon. Mga ano kasi sila, taga-probinsya. So ako lang yung medyo nakakaintindi agad or mabilis pumick up ng Tagalog kasi nga nakatira ako sa Manila na nung time na yon, mabilis ako sumagot. So, ang ano doon, kaya nababagsak kasi yung iba is hindi inaatinan yung training sa kanila. Halimbawa, training ngayon, ganyan. Hindi nila tinitake down notes, hindi sinusulat, hindi rin nila iniintindi kasi akala nila madali lang. Pero guys, mahirap siya. Lalo yung mga luto-luto, kailangan yung anuhin yun kasi sa uluhin, medyo mahirap doon yung parang ano ba yun? Chicken kabsa, yung pagkain ng mga Arabic. So, lalo yung testa ngayon, medyo mahirap yung ano sa kanila, yung mga luto-luto, nag-upgrade sila dati, konti lang, yung mga dessert, konti lang, coffee jelly, ganyan-ganyan lang. Ngayon, may turo na sila, ano-ano pa yung iba. Basta maraming dinagdag sa luto ngayon. Kaya kailangan makinig kayong mabuti. Kasi pagdating doon sa TESDA Training Center, may papel doon, bunutan kayo kung ano yung makuha mo. So, hindi mo mapipili kung ano. Halimbawa, yung sinaulo mo lang is yung salad or yung, parang may isa doon pasta. Baka yun lang yung sinaulo mo. Tapos napunta ka doon sa chicken kabsa, ano pa yung iba. So, baka doon ka napunta. Kaya, mas maganda alamin mo lahat. And sa TESDA, medyo makakapal yung mga notes dyan. Kaso, nakalimutan ko or iniwan ko na yung akin. Kasi nga, makapal nga kasi. Alam ko, meron akong ano dyan Meron akong isang video about sa TESDA na meron siyang mga papel na kasama. Kasi may siniserox doon ata. So, binibili yun doon sa training center. So, kung gusto nyo mag-training and wala pa kayong training center, PM nyo lang ako. I-recommend ko kayo doon or ibibigay ko sa inyo yung Facebook name nung pinag-trainingan ko. So, wala akong commission doon. Ang akin lang is mabait kasi siya sa akin. Kaya, ayan, naano ako sa kanya. Meron daw doon na nag-training. So, binigyan daw sila ng discount ng kilala ko kasi 3 sila. So, sabi ng subscriber ko, parang 4-5 na lang yung binayaran nila kasi nga 3 sila. So, hindi ko lang alam ngayon kung tumaas o bumaba yung pa-training sa kanila. And then next, importante na alam nyo kung paano maglinis ng toilet, paano maglaba, kasi ipapademo sa inyo yan doon kung paano mo labhan yung damit kung may mga puti, tsaka may mga decolor. So, kailangan sabihin mo muna na hiwalay mo muna yung decolor sa puti. Tapos, lagyan mo muna ng sabon. Tsaka mo ngayon i-on. Tapos, i-adjust mo. Makinig kayo kapag tinuro sa inyo. Pag plancha din, kailangan alam mo din kung aling butones ng polo yung dapat mong ibutones. Kasi sa boys is 1-3 7 ba yun? Sa girls is 135. So, dapat alam mo yan. Kasi doon sa training center, hindi nila tinitingnan kung paano mo pinlansya kasi hindi naman nakasaksak yung plancha. Ang tinitingnan nila, yung hinangir mo na damit. Patingin, gagano nila. Tapos titingnan nila kung tama yung pagkabutonis mo. Ayan. And the next is, papalinisin kayo ng sofa, ng living room sa training center. Kailangan, medyo may gawin-gawin ka lang doon kung saan yung marami, doon ka maglinis-linis din. And sa bed setting, 2 yung bed setting nila doon, duvet, tsaka ano yung isa, nakalimutan ko na talaga. Mamili lang kayo doon kung alin doon yung, halimbawa, sasabihin sa'yo ng instructor, dito ka muna sa sa duvet. Tapos,
sa kabila naman yung isa. Tas, yun, anuhin nyo lang, galingan nyo lang sa mga ganyan. And tsaka dapat mabait kayo. Maganda kapag lalaki yung instructor kasi madali lang siyang intindihin, or kaya bakla, madali asikasuhin kaysa sa babae. Pag babae medyo takey. Ayan, so sa pagluluto din, kailangan konti lang yung lutuin mo kasi ikaw ang kakain ng niluto mo. Kung pangit yung lasa niyan, ikaw kakain yan lahat-lahat. Mula sa dessert hanggang sa kung ano-ano. So yung kasama ko doon sa training, nilagay niya sa plastic yung chicken kabsa niya, nilagay niya sa apron. Tapos, binalot niya, tapos inuwi niya. Hindi niya inuwi, nilabas niya sa tapos pagdating sa labas, tinapon. So, kailangan kainin niyo yung, parang, yun, kinain ko yung akin. Marami pa nga eh. Kahit na napakakonti na nung kinuha ko. Pero nung pinlating ko na siya, hirap na akong ubusin. Pagkatapos tinignan ng instructor yung, pagkain ko, sabi niya, o sige, okay na yan, kainin mo na yan. Kaya kailangan konti lang yung lutuin nyo para, kasi akala nyo masarap kainin yung niluto nyo. Walang lasa guys, kaya huwag nyong damihan. And also, doon din kayo kailangan mag-focus sa mag-serve. Yung, excuse me ma'am, can I buzz in? Excuse me sir, can I ganto-ganto? Yung basta, yung nagsiserve ka. Kasi yung pagsiservan mo is yung instructor. Kaya kailangan sa ulo mo yan. Tsaka yung plating ng kung saan yung vase, kung saan yung kutsara, tinidor, kung saan mo ilalagay yung table napkin, ganyan. Kailangan marunong ka din magtupi-tupi ng table napkin. So, kailangan alam nyo yun guys, kasi isa yun sa mga ang kaibigan ko, bumagsak siya sa yun, sa serving. Yung, hi ma'am, can I tidy? Hindi ko lang alam, nakalimutan ko na. Basta yung, hi ma'am, can I buzz in? Hi ma'am, can I buzz out? Yung, nandito nakaupo yung instructor, tapos nasa harap siya ng mesa, tapos ikot ka ng ikot, serve ka ng serve sa kanya. Doon nagkamali yung kasama ko, and doon siya bumagsak. Binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, bali 2 beses pinaulit. Kaso, ganun pa din yung nangyari, kaya sa last one is doon siya binagsak. So, malungkot siya kasi nabagsak siya eh. Pag uwi namin doon sa training center, sinisi siya ng instructor nang nag-training sa amin. Sabi kasi, nung time kasi na tinuturo to, wala kayo. Nasaan ba kayo pumunta? Gabi yun eh. Para kinabukasan, aalis na kayo. Nasaan ba kayo? Bakit late? Sabing ganun. Nag-enjoy pa kasi sila sa labas. Nagpa-ihaw ata sila. Tapos kumain pa sila sa labas. Para nag-enjoy sila. Hindi nila alam na nagtitraining na kami doon sa loob. So pagdating nila, patapos na kami. Wala na sila masyadong natutunan. And yun, bumagsak siya. So sabi ng training, sabi na nag-training sa amin, additional or magbabayad siya uli ng 1.5 and babalikan niya yun. Bali, pupunta siya uli doon sa training center, tapos doon siya, magti-training siya uli or mag-assessment siya uli. So, 1.5 daw yun. So, hassle siya guys, sa totoo lang. Kaya kailangan, una pa lang, i-push nyo na. Ang isa din sa priority or top 1 din, para makapasa ka, is kailangan yung behavior mo. Hindi ka pwedeng maarte, palasagot, maldita. Yung isa naming kaibigan is hindi siya marunong. So, ate, paano ba to? So, ang isa naming kasamahan na nasa Malaysia ngayon, doon siya nag-apply. Sabi niya, ganito gawin mo. Tapos sinigawan siya ng bakla. Hoy, ikaw! Anong tinuturo-turo mo dyan? Trabahuin mo yung sayo. Sabi ganun sa kanya. So, hindi rin pwede na, kaya sabihan niyo na kung may kaibigan kayo na wala kang asahan sa akin, hindi ako magtuturo sa iyo kasi masisita ka doon. So parang nag-warning na yun sa kanya. Tapos nung huli yung kasama namin, ate, paano ba gawin to? Manahimik ka nga dyan. Gawin mo yung sayo, wag mo kong istorbuhin kasi babagsak ka eh. So ako yung tinatanong niya. Sabi ko, be, focus ka lang kasi konti lang yung oras ng luto natin. Kung ibibigay ko pa yung oras sa'yo, pero tinuturuan ko siya pa konti lang. Yan, ilagay mo yan. O tama yan, ganyan. Pasimple lang kasi yung bakla, marami kasi siya yung nag-a-assist sa amin. Marami kasi siyang tinitignan. May
Halimbawa kami nasa kusina, nagluluto kami doon, 10. Yung 5 yung nagluluto muna. Yung 5 is nandun. Naglilinis ng living room, nagbe-bedsheet, nagba-vacuum. So, kalat-kalat kaya hindi masyadong pansin nung nag-a-assist. Pero pag wala yung nag-a-assist, yun, nakakapagsimple ako. Pero pag nandyan, hindi ko siya tinuturuan. Ang nangyari sa akin, pumalpak din yung pritong itlog, ay yung nilagang itlog ko. So, hindi ako marunong maglaga. Ang ginawa ko is nilagyan ko lang ng konting tubig yung itlog. So, kalahati lang ng itlog yung may tubig. Sinalang ko. Parang siguro mga 5 minutes na full yung apoy. Pero nung biniyak ko, malasado ang puta. So sabi ko, may CCTV. Sabi ko, ang puta, anong gagawin ko dito sa itlog? Ang ginawa ko, binalatan ko malasado. Tinapon ko, nilagay ko dun sa gilid. Tapos nakita nung isang babae, sabi niya, "Hi, be, gusto kong kainin yung malasado na itlog. Paborito ko yon," sabi niya. Pero hindi niya daw magawa kasi nagmamadali. Nagsalang uli ako ng itlog. Pero nitong huli, malasado. Pero at least kahit paano okay na. Hiniwa ko lang para okay yung mukha niya. So, yun, nakadalawang beses ako. Buti na lang hindi ako napansin ng nag-a-assist na nagsayang ako ng itlog. So, tapos yung mga kasamahan namin, naglinis kami sa CR. Kung naglinis kami sa kusina, yung mga kinalat namin, lilinisin din namin yun pagkatapos. So, pagkatapos nun is nakaupo kami. Kalahating araw kasi kami doon sa loob. So, nakaupo kami. And then, ayun na. Sinabi na sa amin, yung number 1, number 2, may mga number kasi kami. So, ayan, congratulations, pumasa ka. Yung isa is muntik ng hindi pumasa. Kaso, pasang-awa kasi nga, naawa din siya na pabalikin. Buti na lang kamo na swertihan. Pero yung isa naming kasamahan na babae, yung nag-assist sa kanya, hindi talaga siya pumasa. So, ayun guys, mababagsak lang kayo kapag yung ugali nyo is maldita. And kapag napaka-boastful nyo, yung bida-bida ba, yan, ganyan. So, pero pag naman kayo, tsaka tandaan nyo yung mga tinuro, sa uluhin nyo hanggat papaano. Kami nun, puro sa ulo kami. Hindi pa amin, pero sa ulo kami na sa ulo. Kasi, kailangan sayang yung 5,000 pag bumagsak. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.